Good day, mga katropa dito sa inyong channel. Ito po ako na magbibigay sa inyo ng bagong vlog. Ito po ay tungkol sa year 2025 midterm elections. Ayan. Ito na yung inaabangan natin mga kabayan at mga katropa at mga senior citizens at sa lahat ng mga dismayado dito sa ating mambabatas sa kasalukuyan. Panahon na para itama natin ang ating mga pagkakamali nung nakarang butuan na marami ang nabudol, mga pangakong hindi inay sa katuparan, lalo na ang tungkol sa mga benepisyo ng mga seniors na puro salita lang ang ating natanggap. Kailangan ko pa bang isa-isahin? Ito, example na lang. Yung second SSS trans na 1K, ano nangyari? Alam nyo mga seniors at mga katropa, alam nyo na kung anong gagawin nyo sa botohan ito. Dito nyo ipakita at ipamalas na nagkamali kayo sa nakaraang eleksyon. Botohan ito ng mga senador. Tandaan nyo, botohan ito ng mga senador, party list groups, at mga kongresista. Ayan. Tandaan nyo mabuti na yung mga benepisyo ng mga kongresista, ng mga seniors ay andun po nakasalalay sa mga congressman natin. So, pag-igiyan nyo at titingnan mabuti kung sino ang karapat-dapat dyan. Tandaan nyo mabuti, gamitin itong utak ha. Huwag itong puso. Hindi ko mo sa partido kayong ganun ay yun ang iboboto nyo. Mali po yan ha. Maging practical po kayo at gamitin nyo po ang utak ninyo. Ipakita nyo sa botohan kung sino ang dapat ihalal at hindi. Alam nyo ba na noong year 2022, 535 million na pesos worth of senior citizens discounts were not granted ng mga hospitals? This is a very disgusting and very alarming situation, mga katropa. Wow. Sinasabi ko ito dahil dito pa lang makikita nyo na ang monitoring agenda ng mga mamabatas natin ay talagang zero. Ayan. Kung ano-ano ang inatupag ng ating mga mamabatas na hindi naman natin kailangang mahirap. Nakita nyo bang nangyayari sa Senate? Sabihin ng isang senador, mabinoto siya ng 15 milyong Pilipino kaysa ay karapat-dapat. Kingkoy, Hindi nahiya. Palitan ng liderato sa Senate. Wala na ba sila talagang magagawa kundi ang sarili nilang kapakanan? Para naman tayong tanga, tayo silang mga artista, pinapanood natin, tayo naman namang meron. Tayo yung mga nanonood, para tayong ginagago, Kapangyarihan lang yun, mga bro. Tayo mga mamayan ay audience nila at ginagawang tanga, nakakahiya itong mga senador na ito. Ito, tanyang monitoring ay agenda nila. Dito lang sa Davao SSS branch, ano nangyari? Naglagay sila ng malaking karatulan nakalagay doon that is by August this year, ay hindi na sila tatanggap ng mga contributions ng mga members at tayo ay magbabayad na lang ng ating mga contributions sa mga private payment outlets. Isipin mo yan, Isipin mo yan. Mga members ay magbabayad pa ngayon ng charges imbes na libre. Ganito na ba talaga? Imbes na makakabawas-bawas, nakakalibre, ay ipababayarin pa tayo. Ito lang ang magandang nangyari. Kasi nung pumunta ko doon, nung nakaraang buwan lang, tiningnan ko kung ano ba talaga ang nangyari doon. Ang karatulan na yan, nawala na. So, baka naman mga katropa ay hindi na itutuloy. So, maraming salamat naman kung ganyan. Para hindi naman mahirapan itong mga members natin na maghanap ng mga payment outlets at magbabayad pa sila ng charges. Kasi private to eh. Kaya maraming issues mga katropa na dapat pagtunan ng pansin. Tingnan mo lang ito Issue ni Gibuloy, di pa natatapos. Pero bago na naman ang inasikaso ng Senate tungkol naman sa PDLX. Ayan ewan. Walang katapusan mga pangyayari. Kaya wala silang natatapos kasi puro umpisa. Pag ikaw nanonood sa mga balita, ay lalo ka lang malilito kasi puro umpisa, walang ending. Yan. Tulad ng luto. Alam niyo ba tungkol sa luto? Laro ito ng mga mahirap
para naman to sa lahat, pero mostly ay sa mahirap ito. Pero nung ginawa ng CEO ng ng Lotto, ng PCSO, ang ginawa niya ay pag nag-invest ka ng ganito, sinabi sa publiko na 30 million or whatever is the amount, ay matutumbok mo yung ano. Ano naman ang gagawin naman? Saan naman kukuha itong mga pulubi ng nagtumataya nga lang tayo ng 20 pesos ang linya, tapos sabihin niya pa, so ang nangyayari, naging laro na ito ng mga mayayaman. Imbes na sa mahirap, na nagbabaka sakali, pero hindi na ngayon. Ito'y laro na ng mga hirap dahil sa kanya. Sasabihin niya bang ganon? Bakit hindi na lang sa sarili niya? Nawala ng pag-asa itong mga mahirap. Iwan ko, pero hanggang ngayon, wala pang nagagawang batas tungkol dito sa Lotto na ito, na inumpisa ni Rapi Tulfo. Wala. Ewan, kung ano mangyayari dyan. Ito, si Gibuloy, hindi na huli. Idealix, Mayor ko, biglang naglaho. Ewan ko, ano nangyari dyan. Fraternity issues, at itong second SSS, second trans, at marami pang iba. Sus Maria Sip, ito, dagdagan pa ng third suna ni BBM, May mga magaganda at meron namang mga sablay pa rin, ano? Sa pananaw natin mga mahirap, tingnan mo. Pugo, yun, sinabi na tungkol sa Pugo, total ban ay sampal sa mga Chinese. Dito lang tayo nakaganti. Ang pakiramdam ko parang 1 milyong sampal ang ibinigay natin sa mga Chino na to. Ewan. Stand sa West Philippine Sea, ayaw din, kaso kulang. Lagi sabihin niya, ganun. Wala naman tayong ginagawang action hanggang ngayon, tinatapak-tapakan na tayo. Hindi tayo sanay ng mga Pilipino sa ginaganito. Marami na tayong labang nilabanan. Mga panahon pa ng Amerikano, Hapon, Espanyol, marami pang iba. Hindi tayo sanay sa ginaganito lang. Hindi na naman natin kailangan makipagyera sa mga Chino. Hindi na, ang ginano kasi natin ngayon na may sumalba sa atin ng Kano o whoever ng mga ibang bansa. Nagmamakaawa tayo. Hindi nila gagawin yun kung yun ang iniintay natin. Sus Maria Jose, gumawa kayo ng aksyon. Na konkreto na matulutas itong ano na ito. Nakakahiya naman na kami pa magsasabi kung anong dapat gawin ninyo. Sus Maria Jose, inihalal kayo ng taong bayan para gawin ang inyong trabaho. Pero anong ginagawa nyo? Papapogi lang kayo lagi dyan. Ay, nako. Lagi na lang salita. Puro kulang sa aksyon at plano kung paano ito lutasin at ihinto ang pang-api ng mga Chinese sa atin. Kung minsan, nanonood ako ng TV, pagdating sa West Philippine Sea, pinapatay kong TV. Grabe na pangapi sa atin, sobra-sobra na. Healthcare. Healthcare, tandaan nyo mabuti. Healthcare para sa atin. Healthcare reality is far from BBM words. Wala. Cost of medicines keeps on rising, mga kababayan. Healthcare has become a business. Bloodless war on dangerous drugs is not bloodless. There are more than 700 killed at more than 280 rito ay gawa ng ating mga otoridad sa loob ng 2 years ni BBM. Inflation and economic growth, lalong tumataas na presyo ng mga bilihin na lalong nagpapahirap sa ating mahirap. Bigas ay walang nabago. Dito tayo nagbudol sa bigas na ito Kaya binutosan ng 31 milyong Pilipino pero hanggang ngayon hindi niya inaamin na siya nagkamali. Ng bisyo niya ay mali. Kung gusto mong maging presidente ka ng buong Pilipinas, ay aminin mo na ikaw ay nagkamali. Sa iyong sinabi noon, nagagawin mong 20 pesos ang bigas. Parang si Duterte, inamin niya, nagkamali siya sa drug war na yun. Within 6 months ay matatapos niya. Inamin niya, tapos. Maria Joseph naman, Lalo pang tumataas ang presyo taliwas sa pangako niya sa 31 milyong Pilipino na bumoto sa kanya. Yan. IPIRA. Alam niyo bang IPIRA? E-P-I-R-A. Yan. Electric Power Industry Reform Act. Na ang layunin nito ay pababayan ang presyo ng kuryente. Asan na? Wala nangyari dyan, bro. Halos makuryente na tayo, masunog sa presyo ng kuryente sa buong bansa. Wala.
Year 2000 pa ito. Pero lalong tumaas presyo ng kuryente. My goodness. Chacha. So, bakit din niya binanggit ang tungkol sa Chacha? Ha? Ano ba talaga panindigan niya tungkol dito? Bakit Escudero sinabi? Ganyan ang lalaki. Ha? Sinasabi niya that Chacha is not a priority of the Senate. Wow, ang ganda pakinggan, ano? Dapat ganun, ha? Free wifi, asan? Free wifi? Sus Marius, di mo ma-feel ang tungkol dito. Flood control project. Hindi mo na. Kahit malabo, mata mo, makikita mo, ang daming binabaha. Oh my goodness. Ganun pa rin hanggang ngayon. Kunting ulan, baha na. Alam niyo mga katropa, itong flood control project na ito ay in year 2012 pa. Ha? The government launched a flood management master plan noong year 2012 na nagkakahalaga ng 500 million. Hindi peso, ha? Dolyares. 500 million dolyar. Ayan, ha? Dollars. Assistance from World Bank. Oh my goodness. After 12 years, ano nangyari? Puro baha pa rin. Ang problema na parang walang nangyari sa flood control project na yan. Nabaon lang tayo sa utang at nasaan na ang pera. Ha? Walang nangyari. Lalong tumitindi ang problema sa baha. Ay, panahon pa ito ni Noynoy. Sinundan ni Duterte. At ngayon si BBM. Himala na lang siguro ang mangyayari pag ang baha na ito ay nahinto. Ewan ko na lang, ha? So hanggang ngayon, ganun pa rin, ha? Pangako ay sadyang order of the day sa SUNA ni BBM. Ayan. Sabi nga nila, may natira pang 4 years. Ganun naman tayo, mga Pilipino, eh. Habang may panahon, hintay ng hintay hanggang wala nangyari, hanggang dumating na naman ang eleksyon. Wala. Kasi nabudol nga tayo. Baka sakaling magbago pa ang Pilipinas, ayon sa kanyang palatuntunan ay bagong Pilipinas na. Mali eh. Lalong lumala ang problema sa Pilipinas. Hindi naman natin madidinay na mayroon namang magagandang nagawa ang ating presidente. Pero kung saan nakapokus ang mga mahirap, kung saan marami ang taong mahirap, ay hindi natugunan. Yan po yan. Ha? So para sa akin, yung mga instrumento ng Diyos na dapat ay siyang magbabago ng Pilipinas ay hindi ko pa nakikita. So para sa akin, Diyos lang talaga ang sandigan at pag-asa. Yun lang talaga. Hanggang ngayon, wala pa rin ako nakita. So thanks for watching at masalam. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po, mga katropa ko dyan. Maraming salamat sa pagsusubaybay. Hanggang sa muli po. Masalam. Bye.